Bali ngayon araw nga pala mga idolo, maglalagay tayo ng surface mount downlight dito sa ating ceiling sa terrace. LED na po yan mga idolo. Idolo. Ito mo pala yung mga pyesa nung ilalagay natin. Meron siyang 2 tornilyo, tsaka 4 na nut. Bali yung nut na yan, siya yung maglalak dyan sa bracket dito sa ating ceiling. Ayan yung setup nung ating ilaw pag nakadikit na sa ceiling mga idolo. Ito pala yung abang natin dito sa ating terrace mga idolo. Ito yung line 1 tsaka yung return ng ating ilaw. Ngayon nilalagay ko na mga idolo. Unahin ko itong bracket ilagay mga idolo. Kumuha ko ng black screw tsaka ako tinurnilyo. Gumagalaw pa nga yung mga idolo. Tapos binalok ulit sa dati. Kumuha ko ng pwersa tapos tinurnilyo ko ulit. Kasi pinakapit ko yan mga idolo dito sa ating metal paring para matibay yung ating pagkagabi. Nung okay na mga idolo, matibay na, hinila ko yung wire para umabot doon sa base ng ating ilaw. Medyo kasi mahaba kasi yung base ng ilaw natin na ilalagay. Tinusok ko sa gitna yung nung pagka-fix ko nung base ng ating ilaw mga idolo, hindi nga siya tumugma doon sa butas ng ating bracket. Medyo nagpapalis pa ng konti. Ngayon, pinabot ko kay tropa yung Phillips screw para ilihis kong konti para sumakto siya sa butas ng ating bracket. Tinanggal ko ulit yung ating bracket, mga idolo. Kung nga tinatanggal ko na itong bracket, mga idolo, napailing na lang ako. Hindi ko pala nahigpitan yung nut dito sa ating tornilyo sa ating bracket, mga idolo. Nung natanggal ko na nga, mga idolo, bumaba na ako, tsaka ako hinigpitan. At dali-dali ko namang kinabit agad mga idolo. Sinurbol ko na sigurado siyang tatama doon sa ating butas ng ating ilaw na ilalagay mga idolo. Nung okay na, kinuha ko na nga itong ilaw natin na ilalagay mga idolo. Umakyat na ako sa hagdan at tinawakan ko yung 2 nut. Muntik pa nga malaglag yung isang nut eh. Buti nasa idolo, pumasok na yung 2 thread dito sa ating base ng ating ilaw mga idolo. Ang yun, gagawin na lang natin, muntik na naman malaglag yung tornilyo mga idolo. Napag-isip-sip ko mga idolo, hindi pala ako pwedeng magtrabaho dito sa barko. Pag nalaglag yung tools natin sa dagat, hindi na natin makukuha. Okay na yung isang nut natin na ilagay na natin mga idolo. Kahit bitawan natin dyan, hindi na malalaglag. Ngayon mga idolo, ilalagay na naman natin yung isang nut natin. Medyo mahirap lang pagpasok ng kamay dito mga idolo. Maliit kasi yung base ng ating ilaw mga idolo. Pag medyo mataba-taba yung kamay mo, hindi na siguro papasok dito. Tapos na natin mailagay yung ating base. Ngayon mga idolo, kukuling ko lang yung ilaw. Tapos i-splice ko na dyan sa line 1 tsaka yung return ng ating ilaw. Ito na yung ilaw mga idolo, dala-dala ko na. Bigla akong bumalik, nakalimutan ko pala yung electrical tape. Mga idolo, umakyat na ako sa hagdan. Then binalatan ko itong 2 wire dito sa ating ilaw mga idolo. Para hindi na tayo magbalat mamaya pag in-splice natin. Make sure mga idolo, nakababa po yung ating breaker bago natin i-terminate dito sa abang natin dito sa terrace. Binalatan ko na rin itong abang natin mga idolo. Tapos in-splice ko itong isang kable dito sa line 1 dito sa ating ilaw mga idolo. Make sure mga idolo pag in-splice natin, mahigpit dapat yan para hindi tayo magkaroon ng loose contact. Pagtapos ko na nga ma-splice, mahigpitan mga idolo, binalutan ko na ng electrical tape. Make sure wala na tayong lilitaw na copper mga idolo para hindi siya tumama sa base ng ating ilaw. Pag okay na mga idolo, pwede na natin ilagay yung ating ilaw dito sa ating base. Para ma-testing natin kung umaandar ba yung ating linya dito sa ating terrace. Nung okay na mga idolo, bumaba na ako at kinuha ko itong cellphone. Then binuksan ko itong breaker. Yung ating ilaw. Maraming salamat sa panunood. Manila Electric ang